Mabenta ngayon ang mga pagkain at inuming pampalamig pero ilang mamang sorbetero ang umiinit ang ulo dahil tinatawag na dirty ang tinda nilang ice cream. Christina Lazo, ikwento mo. Sa malamig, scramble, fruit shake at halo-halo, ilan lang ang mga yan sa mga paborito nating pampapawi ng init. At syempre, hindi rin mawawala sa eksena ang kinalakihan nating ice cream o sorbetes. Si Mang Alex, 2 dekada nang naglalako ng sorbetes sa kalsada. Pero kung noon nagtatakbuhan sa pagkasabik ang mga bata tuwing maririnig ang kalembang niya, ngayon tila nadungisan ang imahe ng paninda niya. Ang ipinagmamalaki kasi niyang sorbetes noon, tinatawag ng dirty ice cream ngayon. Nagtitimpla ako niyan, malinis naman ang paggagawa ko niyan, hindi naman madumi yan. Nasasabi lang na dirty ice cream yan. Pero nagbago man ang bansag dito ngayon, mukhang wa-effect naman sa publiko. Kahit papano, mabenta pa rin naman daw ang kanyang sorbetes. Iba pa rin kayo sa yung sarap ng ice cream ng Pinoy. Pero paalala ng mga doktor, kailangang maging maingat pa rin sa pagbili ng mga pagkain sa kalsada o street food. Mas exposed daw kasi sa mga mikrobyo ang mga ganitong paninda. So, mga sakit na makukuha natin dito, siyempre ang una-una natin, ang tinatawag nating pagtatae. Dapat daw siguraduhing malinis ang ginamit na tubig at yelo maging ang preparasyon ng pampalamig. Pati ang mismo nagtitinda, kailangan din daw kilatisin. Siguro, ang pinaka-safe na lang ay kumain tayo sa mga reputable, mga tinatawag nating food establishment na may makikita tayong mga mayor's permit, na sanitary permit. Mabuti na raw makasiguro para hindi sa ospital ang bagsak mo. Christina Lazo, News 5.